Maayong nga aga. Good morning. Maayong buntag sa tanan. O salamat sa inyong pagpaminaw sa akong gamay nga pagpakigambit sa mga huna-huna natong tanan, labi na karon nga niya na ta sa panahon nga magpili na usab kita og atong leader, ang pinaka-leader sa atong nasod. I would like to talk to you today about a repeat of history. It's a repetitive history that I am going to share with you today. And this concerns a lot about our next leadership, and especially in the highest office of the land. Meron silang na-post na naman na sinasabi nila na galing sa isang respetado, one of the very respected lawmaker from the United States of America. Sa Facebook ito ha. Ang sinabi daw ni Nancy Pelosi, ang Speaker of the House ng US House of Representatives, ay ganito. Hindi daw problema ang dumb politicians, kung hindi ang mga, kasi pag sabihin nating Bisaya natin itong dumb, parang medyo mabigat pakinggan. So let's Tagalize for a while. The problem, according to Nancy Pelosi of the US House of Congress, she is a woman Speaker of the House, if you remember, had a few times having a quarrel with then US President Donald Trump. Tsaka matibay din ito at saka matapang na babae, Speaker of the House. Kaya siya naging Speaker of the House ng House of Representatives ng Estados Unidos. The problem, according to her, according to that post in the Facebook, hindi naman kasi natin ngayon masisiguro kung talagang kanila yan eh. Pero ito ang sitwasyon, ito ang kanilang bagong post sa Facebook using Nancy Pelosi, Speaker of the House of the US House of Representatives nga. The problem daw is not the dumb politicians, but the dumb voters who keep on voting dumb politicians. Kung totoo man yan, actually, it's not, you cannot just defend or institutionalize dumb politicking para ang gano'n na lang, gusto mo na lang, kung anong gusto mong gawin dyan, pwede mong gagawin. It is making a mockery of the whole system, governance, the electoral system. Yun ang nangyayari eh. Pag sinasabi mo na parang ito ay depensa sa mga dumb politicings. Kaya para na rin sinasabi mo na pwede na kahit anong gagawin ng mga politicians dahil binuto siya ng mga dumb voters eh. Pero actually it's both. Both ba yan or both? Pareho yan. Do not just defend the dumb politicians and then put the blame on the dumb voters. Pareho yan actually. Yung dalawang yan. So kaya ngayon, totoo man yan o hindi, ang dapat gawin ng mga Pilipino ay ibalik sa hustong pag-iisip ang ating pamamahala dito sa bansang Pilipinas. Kasi kung ano na lang pwedeng gagawin eh, parang ang kasi nga binoto siya ng mga dumb voters, yung mga ugok na mga botante, edi pwede na niyang gawin kung anong gusto niyang gawin, including
mocking God, mocking the Constitution, mocking the electoral system. Hindi pwede. Ngayon, tatlo ang ating pag-iisipan. Una sa akin, or baka gano'n naman sa inyo, I just would like to supply your thoughts with my thoughts. If it is in the parallel. Ang una ngayon, tatlo yan eh. Itong una ang health system or una ang national defense. Kayo ang magpili niyan. Kasi ito ang mga malalaking issue ngayon. Ang health system natin is being sieged by a lot of issues. Not just the health situation that is currently going on now, but also the bigger picture outside of the issues of national defense is the health system. Ito nga yung napakalaking pera na naging issue sa corruption. Yan yun. At saka isipin mo, I think it is also something to do with the current politics, or maybe it's just plain fear or takot lang magsalita yung iba. Ang nagsasalita lang tungkol dyan si Dick Gordon, Ping Lacson, Senator Drilon. Yun lang tatlo ang palaging nagsasalita tungkol dyan. They should come out in the open. Ano talaga ang nangyari sa perang ito? Dahil bilyones yan eh. Almost 100 billion pesos. Hindi basta-basta yan. Kasi tayong mga nagbabayad ng buwis, kagaya ko ngayon, hindi pa ako nag-breakfast, hindi ka pa makakakain ng unang meal mo sa umaga, bayad ka na naman ng tax. Kasi bago mo buksan yung sardine, yung tinapa, binayaran mo na ng tax eh. Although, nagpapasalamat tayo dyan sa VAT na yan, value added tax na naging added value tax. Kung ano-ano pa yung mga tax na yan. So, hindi basta-basta ganun na lang ang gagawin ninyo sa pera ng bayan. Tapos, you should discuss it freely kung ano talaga ang nangyari. Hindi pwede mong itago yan. Kasi bilyones yan eh. So we would like to commend these three senators of the Republic of the Philippines, si Dick Gordon. Tawag pa nga natin yan sa kanya, Flash Gordon. Si Ping Lacson, isang matatag na general ng ating kapulisan. Si Toto Drilon, yun lang sila man nagsasalita tungkol dyan. Dapat usisahin ng mabuti yan kasi hirap na ang mga Pilipino. Tingnan mo kung iilan lang, merong bagong system of the bourgeois, yung mga burgis. Yun lang din ang nagtatamasa ngayon ng yaman ng bayan. Oo, dapat sana all. Lahat, hindi lang puro salita na ganito, ganyan, tapos tingnan mo ang mga kababayan natin naghihirap na. We would like to thank, of course, Senator Recto for, alam mo, ekonomiya noon, ang blessings naman talaga ng isang bansa, manggagaling sa tax. Nagkaroon nga tayo ng IBAT, taxation system, na nagbigay sa atin ng magandang pamamalakad sa gobyerno. Ngayon naman, itong gobyerno gustong they want to institutionalize dumb politics. They want to defend dumb politicking. Para bang sinasabi nila, binuto ninyo ako eh. Hindi naman ganun yan eh. Sagrado yung pamamahala. Sagrado ang leadership sa isang bansa. Dahil diyan manggagaling ang blessings para sa mga tao.
Ngayon, dahil pipili tayo ng bagong presidente, para hindi ako magmumukhang nangangampanya sa isang leader lang o isang senador dyan, ganito ang gagawin natin. Kasi marami sila, 6 sila. Meron pang 7 na taga Davao na gusto rin magpapili ng pagka-presidente. Kilala natin yan, si Ernie Abilla. Siya kasi AB, Abilla. So, siya ang number 1 in the list of all 97 COC filers, certificate of candidacy for the presidential race. Pero 6 talaga ang capable because they have their own parties, they have their own bailiwicks, they have their own campaign funds. Meron yan sila lahat. Ngayon, ang atong hisgutan karong adlaw, duha. Kini si Isko Moreno o si Ping Lacson. Kay atong subayon ang mga issues nga gikinahanglan natong hisgutan, pananglitan. Duha man ka dagkong problema ang niabot sa atong nasod karon. Magbali-bali lang na sila sa gimbugaton o gidakon sa isyu, ang health system nato ug ang national defense. Diri ta maghisgot og una sa national defense kay ato namang nahisgutan og makadiyot ang health system. Kana laging dili maayo nga pagdumala sa atong panalapi diha. Unya kana ra ba ang uban ana mga inutang nana. Inutang nana, utang diri, utang dito. Ingon ang mga ekonomista nga ang utang nato karon mo kabat na sa 8 trillion pesos. Unya ingon sila nga ang mga Pilipino nga wala pa gipanganak dunay utang nga iyahang bayaran. Ang utang kada isa sa mga Pilipino daw karon is 100,000 pesos. If you will sum it up with the 8 trillion peso indebtedness of the country. Inganaon na to pag dumala na. Unsaon naman lang nato ang umaabot ani ang atong kaugmaon. Unya karon ang gusto po nilang ipagawas, they want to also institutionalize a leadership of lesser evil. Maingon na to nga unsa may lesser evil. Kana kung lesser evil na siya, kung dawaton ta na dito ta mo butar og lesser evil, di ta mo dawat og lesser evil kay kanang lesser evil og makatungtong na sa Malacañang, di na lesser evil eh. Demonyo na yun na. Di ta mo dawat og lesser evil pod. Kinanglan ato yung himay-himay yon, pili una to kung kinsa gyud ang ayan diha nga mahimo natong leader sa 6 years ba na. 6 years ang punta mag-antos ana. Di pwede. So kitang dunay kabuot, kitang dunay mga tinuod nga connection sa Ginoo ato nang iyampo kay lisod kayo eh. Lisod kayo ang next generation kung sila ang kuanana. Ang gibugaton ba walay murag way alibyo ang atong pamunuan. Buhi ba ta kay higugma tas Ginoo tanawa atong natural resources. Ilogan sa bisag unsa nga nasod. Dili lang China. Daghan ang gusto sa Pilipinas tungod sa iyang natural resources. Bisag unsa kahakog ang atong pamunuan, ang atong liderato, bisag unsa kahakog sa lapi nga ilang gunitan. Buhi gihapon ang mga Pilipino. Kay doon na tayo natural resources nga dili ta pagutman sa Ginoo. So, pasalamat po ta ana. Una, national defense. Let's talk about Isko Moreno and Ping Lacson.